meron na kapapakitang slide, no? Comparison between the Protestant Reformation versus the Seventh-day Adventist understanding. Yung pinagalingan natin. Para makita nila ang pagkakaiba ng biblical imputation of righteousness of Christ sa ating pinagalingang faith, kung bakit na iba. For example, speaking of the aspect of justification, sabi dito, aspect of justification, ang Protestant Reformation na ating pong pinapangaral, na kanyang paniwala din based on the Bible, ay by faith alone. By faith alone, ang Protestant Reformation at imputed righteousness, no, pagdating sa justification. Pero pagdating sa Seventh-day Adventist, yung ating pinagalingan, sila naman ay nagsasabi by faith then, but, merong but connected to both justification and sanctification. Ano yung sabihin nito? Sa kanila, ang justification na pagtuturing na ikaw in imputed righteousness of Christ, you are justified in God's sight. Mas ini-emphasize nila, pinagsasama na ang justification sa sanctification. Kasi nga, mahalaga sa kanila na makita ang pagsunod sa Ten Commandments at pangingini ng Sabat. But, hindi po yan ang original teachings ng Bible na ating binasa kanina at ng Protestant Reformation. Ang Protestant Reformation, they emphasize on sola fide, by faith alone. Ang Seventh-day Adventist, hindi nila masabing by faith alone, kundi kailangan by faith plus works. And then pumapasok yung sanctification. Samantalang sa Bible, ang justification ay wala kang work. Kaya nga ang sabi doon, we are righteous by God through faith apart from the law. Kaya ang justification o righteousness by faith ng Seventh-day Adventist, hindi lang ito imputed. Dinadagdagan nila ng imparted righteousness. Kasi kailangan daw makita ang pagsunod mo sa utos, obedient ka sa law, may iba nagtuturo, ma-perfect mo ito para ikaw ay maligtas, which is not the Reformation, Protestant Reformation point of view or definition of justification. Pangalawa, when it comes to sanctification, sa Protestant Reformation, it is important ang sanctification, pag ginagawa kang banal ng Diyos habang ikay nasa lupa. But not necessary for justification. Ano pong sinasabi? Sa mga Protestant Reformers, at yan po ang sinasampalatayan natin ngayon, importante ang pagpapabanal, ginagawa kang binabago ang iyong ugali, ang iyong karakter. Pero hindi siya necessary para sa justification, para manatili ang justification mo. Samantalang sa Seventh-day Adventist view, essential part ng salvation ang sanctification, yung imparted righteousness. Diyan po na iba, mga kaibigan. Kaya pag may narinig kayo na Seventh-day Adventist, na mga kaibigan natin, na mga pastor, nangangaral dyan, na sabi nila, kailangan natin righteousness by faith. Hindi na po yan, minodified na po nila ang meaning ng righteousness by faith. Minodified po nila. Samantalang sa originally, sa Bible at Protestant Reformation, by faith alone, you can become righteous. Importante siyempre, bilang ligtas, talagang magiging mabuti kang tao. Kahit wala kang 10 utos, tuturuan ka ng Holy Spirit ng higit pa utos na makakabuti sa iyo kaysa sa sinasabi sa 10 utos. Kaya lang, problema pala, sa version ng righteousness by faith ng Seventh-day Adventist, essential part ng salvation, yung imparted righteousness. Napaliwanag na kanina ni Brother Toto kung anong pagkakaiba ng imputed righteousness at imparted righteousness. Ikaw mismo, yung katawan mo, you have to do something to contribute to your justification. Samantalang sa atin ngayon, naintindihan na natin sa Protestant Reformation teachings na walang kinalaman ang sanctification sa ating justification. Yan. Sa imputed and imparted righteousness na tayo. Imputed versus imparted. Sa Protestant Reformation, saan nakapokus? We focuses on the imputed righteousness. Kasi enough lang yun eh. Kaya nga faith alone eh. Samantalang sa ating pinanggalingan sa Seventh-day Adventist, pag sinabing imputed versus imparted, it includes both imputed and imparted righteousness. Kumbaga, kaya pala hindi magkaintindihan ang Protestant, ang ating belief as a Christian
We consider ourselves as Reformed Christians, no? Kaya pala hindi tayo nagkakaintindihan. They use the same term. The Seventh-day Adventists use the same term. They use the same justification by faith, righteousness of Christ. Pero iba, minodify na nila ang definition. Sa kanya, pag righteousness or righteousness of Christ, magkasama yung justification plus keeping the law. Yung sanctification. Kaya pala, merong teaching sa Seventh-day Adventists na kailangan ma-perfect mo ang obedience sa law para ma-perfect ka. At doon nakasalalay ang justification mo kung mananatili o hindi. Nakita niyo pagkakaiba? Samantalang ang Protestant Reformation at biblical teachings, no? Nakafocus lang tayo sa imputed righteousness of Christ. Kasi si Christ lang ang righteous. And because of our faith, if we keep that faith and Christ's righteousness, hindi na natin kailangan emphasize pa yung sinasabi lang imparted righteousness. Kasi yun na mismo, you can go to heaven eh. Parang yung kriminal sa cross, di ba? Meron siyang imputed righteousness. Yung kriminal na namatay sa tabi ni Kristo, sa Seventh-day Adventist, hindi maliligtas yun. Kasi, yung kanyang righteousness, imputed lang. Hindi imparted. Nag-gets mo ba na toto? Yun ang pagkakaiba. Samantalang sa Protestant Reformation, yung kriminal na yon ay in harmony with the teachings of Christ. Sabi ni Christ, totohanan sinasabi ko sa'yo, ngayon, ikay kakasamahin ko sa paraiso. Samantalang ang kanyang natanggap lang ay imputed righteousness. Kasi wala na siyang chance na magpakita ng imparted righteousness na pinipilit paggawa ng mga Seventh-day Adventists, then nakapako siya sa cross. Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Anong role ng law based on Protestant Reformation? Ang role ng law ayon sa Protestant Reformation, law shows sin. Period. Ang kautusan, pinapakita ang kasalanan. Therefore, para sa Protestant Reformation, ang law, hindi makakatulong para maging perfect ka. Sa Protestant Reformation, the law shows sin, but not binding for salvation. Napakahalaga niyan, Brother Toto. Samantalang sa pinanggalingan natin, law is a guide for Christian living, especially the Sabbath. Kaya nga ang belief nila, the end time daw, pag nagkaroon ng Sunday law, bawat isa na-require na mag-keep ng Sabbath. Kailangan mag-keep ng Sabbath para hindi ka makatanggap ng mark of the beast. Nasaan yan sa Bible? Well, sabi nga dito, hindi tinuturo yan ng Bible at hindi na tuturo yan nila Luther, nila Calvin, ng mga Protestant reformers. Ibig sabihin, ito ay novel na turo, bagong turo ito na wala sa Bible. Ang sa atin kasi ngayon, yung the royal law, which is actually the law of love. Yung Ten Commandments kasi limited siya. In the sense na pag sinabi mong love, wala siyang action of doing to help. Amen. Diba? Yung compassion, wala dun. So kung ang basis of ang role of the law is a guide for Christian living, so kung yung Ten Commandments lang, so kumbaga dinadagdagan natin yung kaligtasan natin para maligtas pa. Yes. Whereas yung automatic sa isang new creation, sa isang born again, is once na reconcile ng tao, yung believer, na hindi na si God galit sa kanya because of that sin, so ibig sabihin nun, sa kay God kasi, ang mindset ni God is, I remember your sins no more. Ganun na nga. When Paul said, therefore, reconcile yourself to God, dapat ganun ka rin mag-isip, na huwag ka nang maging sin-conscious, but maging conscious ka na of the righteousness of Christ. Amen. Now, that's the reason why we are taught in our spiritual habit to build faith. Yes. How do we build faith? Sabi nga, just like Abraham, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So when your faith is built, makikita mo yung transformational power ng Holy Spirit na dati hindi ka, let's say, compassionate, hindi ka matulungin. Nagiging mapagpatawad ka na, nagiging compassionate ka na. And wala yun sa 10 utos eh. You read in the 10 Commandments to forgive just as the Lord forgave you. Amen. But we're in fact nakascatter doon sa New Covenant, pag binasa mo, lahat ng tinuro na morality
ano siya, na-summarize siya into two laws. And that law is the foundation of love. The love of Christ, the love of God in Christ Jesus, our Lord. Jesus. So now, when the Holy Spirit, who is God Himself, lives in us, that it becomes the fruit of the Holy Spirit and not of ourselves. Kaya nga we go back to sinasabi, it's a gift when you receive the gift, and it, in fact, aside from being a gift, it was called as the seal of God. And being the seal of God, the Holy Spirit, by their fruits you would know. Walk by the Spirit, and sinasabi, we're not denying that we still have the fleshly desires. Kaya nga ang instruction is walk by the Spirit so that you will not desire or gratify the works of the flesh. The works of the flesh. Okay. Amen. Amen. Kaya ganda nitong ating chart na pinapakita para ipakita talaga na tayo mga Christian ngayon, tayo nagpapatuloy ng aral ng Bible na imputed righteousness of Christ. Hindi yung maraming religion na maraming dinadagdag. Sabi pa rito sa Christ's ongoing work, sa stand ng Protestant Reformation, there is no specific ongoing work of Christ emphasized. Hindi na natin pinag-usapan kung anong ginagawa ni Christ ngayon sa langit. Samantalang sa ating pinanggalingan, emphasizes Christ's ongoing work in the heavenly sanctuary. Ito na. Yun ay essential sa teachings nila investigative judgment. Kasi nga, diyan nga madidetermine kung ikay madidigtas o hindi. So, ibig sabihin, kapag ikaw pala yung nandyan sa church na yan, at patuloy ka nananampalataya dyan, at nandyan ka sa loob niyan, wala kang assurance ng salvation. Meron ka laging natatakot ka lagi, hindi ka kasi sigurado kung napatawad na ang iyong kasalanan, na-cover na ng Panginoon ang iyong kasalanan, at hindi na binibilang ng Diyos ang iyong kasalanan. Sabi nga ni David, blessed are those mga tao na hindi na binibilang ang kanilang kasalanan. Paano? Kung nandiyan ka sa church na nagtuturo ng investigative judgment, na binibilang pa kung nagkasala ka o hindi. Pati yung kasalanan na hindi mo alam, pati yung bilang, nililista. Wala kang kaligtasan dyan. Wala kang kapahingaan dyan, kaibigan. Lastly, yung doctrine ng investigative judgment, Protestant Reformation, that's not part of Reformation, Protestant theology. Mula pa kay Luther, pati yung mga Genevan Reformers, Switzerland, walang ganyan turo Pati yung Waldenses. Maging Waldenses, wala Wala. Samantalang, dito sa pinanggalingan nating church, it is central to Adventist eschatology and view of salvation. Sabi nga nila, yan ay central pillar of their faith. Paano naging central pillar ng faith nyo at naging necessary for salvation na wala namang tinuro ang Bible? Hindi tinuro ng Apostle. Hindi tinuro ng mga Protestant Reformers. Buti nga ang Roman Catholic, hindi nagturo niyan na kalaban ng Protestant Reformers. Well, ang bottom line kasi, pag nilagyan natin ng double line, ang suma total, it's to justify 1844 to actually deviate yung great disappointment of 1844 and make an explanation bakit hindi dumating si Jesus Christ. So Miller himself, sabi niya, I was wrong, pero this small group, yung tinatawag ng little flock, continued and they tried to justify. Hindi disappointment yan. Iba lang yung interpretation natin. So from then on, nag-build yung Adventist fundamental beliefs. Yes. It started with a few, naging 17 and then naging 27. Yes. Tapos nadagdagan pa. And may pastor ako narinig, sabi niya, who knows, madagdagan pa yon. Kasi daw progressive. So sabi ko, progressive, tetelestay na nga, finish na nga. Ano pa yung progress mo, hindi ba? Oo.